Hi guys, narito ang ika-9 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Hindi tumigil sa pagsigaw ng napakalakas at naglalabas ng presyon habang may lumalabas sa kanyang buong katawan na kuryente ang napakalaking halimaw. Nagulat si Lupiao at napasandal ito sa pader nang marinig niya at makita ang malaking halimaw. Habang ang ating bida ay nakatingin lang na parang baliwala sa kanya. Sabi ni Weinan habang nakatingin sa halimaw. Sobrang lakas na kapangyarihan ang nararamdaman ko. Biglang nag-react ang mga cade nang nakagapos sa halimaw. Ang mga kadena ay nakakonekta sa pader ng tore. Bigla na lang natigilan ang halimaw dahil sa mga kadena. Naghigpit ang mga kadena na nakagapos sa halimaw. Nagtanong si Zion. Sa ating bida, anong klaseng halimaw ito nili? Nakahanda si Duzi hawak ang kanyang espada, sabi niya. Napakalakas ng pakiramdam ng panunupil. Kung hindi dahil sa mga kadena, lahat tayo ay mamamatay dito. Nakangiting tumawa ang ating bida, sabi niya, haha. Duzi, ito ay dapat na ang iyong maswerteng araw. Biglang napalingon si Duzi. Nagtaka sa sinabi ng ating bida. Ito, narito, ay isang celestial kilin halimaw. Nakatulog ang halimaw dahil sa mga kadena, na nakagapos sa kanya na buong katawan. Sabi naman ni Lupiao, kaya ito ay isang celestial kilin halimaw. Napakaswerte, napanganga sa mangha si Duzi. Sa kanyang nalaman impormasyon, sabi ni Zion, kaya ano kung ito ay isang celestial kilin halimaw? Sabi ni Nili, ang dagat ng kaluluwa ni Duzi ay nagtataglay ng anyo ng Celestial Kilin Thundercloud. At ang Celestial Kilin ay ang halimaw na pinakaangkop para doon. Habang nakatingin si Ming at nakikinig sa ating bida. Sabi naman ni Ninger, ganun pala, sabi ni Lupiao, pero paano natin makukuha ang espiritu ng halimaw nito? Walang paraan na matatalo natin ito. Napatingin silang lahat sa halimaw dahil gumalaw na ulit ito. Nakamulat na ulit ang halimaw at galit na nakatingin sa grupo ng ating bida. Tumayo na ito sa kanyang pagkakatulog. Takot na reaksyon ni Lupiao. Nakatingin ito sa atin ngayon. Sabi ni Lupiao, lahat ba ng mga taong umakyat dito kanina ay nakain ito o ano? Sabi ni Duzi, hindi pwede. Imposible ang pagsasanay dito. Malamang lahat sila ay umakyat sa ika-4 na antas. Maririnig ang tunog ng galit na halimaw. Tinawag ni Lupiao ang ating bida. Lumapit siya. Sabi niya, ano ang antas ng pagsasanay ng halimaw na ito? Sabi ng ating bida, ang celestial kilin halimaw na ito ay malamang na hindi pa ganap na lumaki. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga kadena dito ay nakakapigil dito. Tungkol sa antas ng pagsasanay ng isang ganap na lamaking celestial kilin halimaw ay talagang maaabot. Hindi mo ito maiintindihan kahit na sabihin ko sa iyo. Mayabang na sabi ni Lupiao, sabihin mo lang, sabihin mo lang. Naghihintay si Lupiao sa sasabihin ng ating bida, habang ang ating bida naman ay tumulong pawis. Sabi ng ating bida, ang mga Diyos ng Espiritu ay katumbas ng mga eksperto ng ranggo ng langit. Habang nasa itaas ng langit, mayroon pa ring mga ranggo ng langit, Dragon Path, at Martial Ancestor. Kahit na ang hindi gaanong talento na Celestial Kilin halimaw, ay nakakapagsasanay hanggang sa ika-6 na antas ng ranggo ng Dragon Path. Habang nakatingin si Lupiao sa ating bida wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi nito haha. Sabi ni Duzi, mayroon pa ring napakaraming mga kaharian sa itaas ng mga Diyos ng Espiritu. Akala ko ang mga Diyos ng Espiritu ay ang hangganan na. Sabi ni Nili, maiintindihan ninyo lahat sa hinaharap. Ang ranggo ng alamat ay ang simula pa lang. Sabi ni Duzi, kaya ang celestial kilin halimaw ay talagang napakalakas. Nararamdaman ko ang walang limitasyong potensyal nito kahit na ito ay isang batang halimaw pa lang. Sa isip ng acting bida, kahit na ang Nether Tiger ni Duzi ay may rate ng paglaki na antas ng Diyos, hindi pa rin ito maihahambing sa celestial kilin halimaw na ito.
Ang pagkakataon na makuha ang Celestial Kilin Halimaw ay nasa harapan natin dito. Hindi ko talaga hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Nagsalita ang Diyosa habang nakaupo sa balikat ng ating bida. Nia Lee, talagang naghahanda ka bang harapin ang Celestial Kilin Halimaw na ito? Gumuhit ang ngiti sa ating bida na meron na itong nakaplano na gagawin sa halimaw. Habang tumingin ang halimaw sa ating bida, kumpiyansa ang ating bida na kinausap ang halimaw. Matandang kaibigan, pagkatapos makinig ng matagal, tiyak na oras na para sabihin mo sa amin ang iniisip mo. Nagtaka ang lahat, sabi ni Lu Piao. Sino ang kausap mo, Nia Lee? Nagsalita ang halimaw. Bata, talagang gusto ninyong patayin ako at kunin ang aking espiritu ng halimaw. Masyado kayong wala sa katinoan. Gulat na reaksyon may Lu Piao dahil nagsalita ang malaking halimaw. Lumapit pa ang ating bida sa halimaw. Sabi ng ating bida habang kaharap ang halimaw. Kung sasabihin ko, ang pagiging nakakulong dito ng mga inscription ng pagkakakulong ng itim na apoy. Dapat ay medyo hindi komportable, di ba? Sabi ng halimaw. Ano ang magagawa ng iyong pag-aalala sa aking kalagayan? Sabi ni Nili. Narinig ko na ang mga Celestial Kilin ay isang natatanging lahi sa mga halimaw. Ang bawat Celestial Kilin halimaw ay palaging nabubuhay ng mag-isa, malayo sa kawan ng walang anumang kasama. At ang Celestial Kilin Core sa loob ng kanilang mga katawan ay isang kayamanan na pinapangarap ng lahat ng halimaw na makuha. Nakikinig lang ang halimaw sa ating bida. Hindi ka pa ganap na lumaki, kaya ang iyong core ay hindi pa ganap na nabuo. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ay nakakadena dito. Iniisip ko kung sino ito, na gumagamit sa iyo upang palakihin ang core. Sabi ng halimaw. Ano ang ginagawa mo, tao? Sabi ni Nili. Mayroon akong paraan, na makakatulong sa iyo na makalaya. O talagang tatanggapin mo ang pagiging nakakulong dito, hanggang sa mapatay ka tulad ng mga hayop at ang iyong core ay money. Malakas na sigaw ng halimaw. Sino kang siraulo ka para tawagin akong isang hayop? Sabi ni Nili. Paano ka iba sa mga hayop na naghihintay ng pagpatay ngayon? Dagdag pa ni Nili. Pinapanatili ka nilang buhay dito sa ngayon. Kapag lumaki ka na at ang iyong core ay ganap na nabuo, ikaw ay papatayin, sabi ng halimaw. Bata, alam ko ang ginagawa mo. Sabi pa ng halimaw. Hindi ka ba nag-iisip na patayin ako para kunin ang aking espiritu ng halimaw? Maaari mong sabihin ang lahat ng iyon, ngunit hindi ka iba sa mga taong iyon. Nakikinig lang sina Duzi at Lu Piao. Sani ng ating bida, hindi ka mali sa nais naming makuha ang iyong espiritu ng halimaw. Ngunit hindi na kailangang patayin ka para doon. May isang paraan na maaari tayong magkompromiso para doon. Sabi ni Nili, hanggat handa kang bumuo ng selyo ng kaluluwa sa aking kaibigan dito. Sabay turo ng ating bida kay Duzi. Ang iyong katawan ay natural na magiging walang katawan at magbabago sa isang espiritu ng halimaw, papasok sa kanyang dagat ng kaluluwa. Si Duzi ay kumaway sa halimaw. Habang pinagpapawisan, hay ha, sabi ng halimaw, pagbabago sa isang walang katawan na espiritu ng halimaw. Paano ito iba sa pagkamatay? Mapaglinlang na mga tao, huwag mo akong ituring na tanga. Sabi ni Nili, siyempre, hindi ito pareho. Pagkatapos bumuo ng selyo ng kaluluwa at pagbabago sa isang walang katawan na espiritu ng halimaw, mananatili mo pa rin ang iyong sariling autonomiya ng pag-iisip. Dagdag pa ni Nili, ikaw ay magiging malaya kapag namatay ang iyong Panginoon, di ba? Habang nakikinig ang halimaw, sabi ni Nili, tayong mga tao ay karaniwang may habang buhay na hindi hihigit sa 100 taon. Kung ihahambing sa malawak na habang buhay na tinatamasa ng mga Celestial Kilin halimaw, ito ay isang patak lamang sa karagatan. Tumitingin sa iba't ibang direksyon ang halimaw habang pinag-iisipan ang sinasabi ng ating bida. Sa isip ni Duzi, ang pamumuhay sa loob ng aking dagat ng kaluluwa. Parang mapanganib iyon. Napalingan si Duzi sa ating bida.
Ngunit mula sa paraan ng pagkilos ni Nieli, tila tiwala siya. Sa isip ni Duzi, anong paraan ang nasa manggas niya? Sabi ng halimaw, sige, tinatanggap ko ang iyong mga kondisyon. Sabi ni Nili, pagkatapos ay bigyan mo ako ng ilan sa iyong dugo. Hindi pumayag ang halimaw ng pagbibigay ng kanyang dugo. Sa isip ng Diyosa, ang celestial kilin halimaw na ito ay medyo matalino. Nang sumang-ayon siya ngayon, malamang na iniisip niya na maghanap ng pagkakataon na saktan si Duzi at mabawi ang kanyang kalayaan. Sabi ni Nili, kung wala ang iyong dugo, paano ako bubuo ng selyo ng kaluluwa? Habang kung si Nieli ay makakakuha ng dugo ng celestial kilin halimaw, magkakaroon siya ng paraan upang sugpuin siya sa halip. Sabi ng halimaw, hindi pa ako nakarinig ng selyo na ganoon. Huwag mong isipin na kaya mo akong linlangin ng ganyan. Kung gusto mo ang aking dugo, kunin mo ito mismo. Sabi ni Nili, dahil hindi mo alam ang tungkol dito, hindi ibig sabihin na hindi ito umiiral. Mayroong hindi mabilang na mga lihim na diskarte sa mundo. Marami ang hindi mo pa naririnig dati. Sabi ng halimaw, huwag kang maglakad-lakad na iniisip na hindi ko alam na plano mong saksakin ako sa likod. Hindi ko ibibigay sa iyo ang aking dugo. Sabi ni Nili, ang isang halimaw ay isang halimaw sa huli. Sumang-ayon ka ng madali lamang kanina, ngunit binawi mo ang iyong salita sa isang iglap. Sabi ng halimaw, maliban kung makakaisip ka ng ibang paraan. Sabi ni Nili, walang dapat pag-usapan kung ganoon. Sabi ng halimaw, at ano naman, ano ang magagawa mo sa akin? Kung makalaya ako sa mga cade ng ito, wala sa inyo ang makakatakas. Makikita ang mga kuryente na nanggagaling sa halimaw. Gulat na reaksyon ni Lupiao. Habang tinawag ni Duzi si Nili. Sabi ni Duzi, kung talagang imposible, hayaan na lang natin ito. Hindi tayo pantay sa kanya. Sabi ni Nili, iwanan mo lang sa akin. Ang celestial kilin halimaw ay hindi isang bagay na madali mong makita. Dapat nating kunin ito dito mismo. Habang nakikinig lang ang halimaw. Sabi ni Nili, dahil ganoon ang kaso, huwag mo akong sisihin sa paggamit ng puwersa upang pilitin ka. Pumadyak sa lupa ang halimaw. Sabi ng halimaw, bobo na tao, talagang iniisip mo bang mapipilit mo akong sumuko sa iyong sarili? Pumatay na ako ng milyon-milyong tao na tulad mo sa nakaraan, o hindi bababa sa daan-daang libo. Kahit na ako ay nakakulong dito, huwag kang manggahas na saktan ako. Samampa ka na, sabi ni Nili, ikaw ang nagsabi niyan. Tinawag ng ating bida si Duanjian, bigyan mo ako ng isang palanggana ng iyong dugo. Agad na sumang-ayon si Duanjian. Tinagkal ni Duanjian ang takip sa kanya braso. Dali-dali niya na itong kinagat. Sabi ni Lupiao, parang ang tanging tao lang na makakasakit kay Duanjian ay siya mismo. Nagpasalamat ang ating bida kay Duanjian. Sabi ni Nili, hindi ko kailangan ng ganoong karaming dugo, bagaman. Naglakad ng ating bida habang daladala niya ang dugo ni Duanjian. Ang ating bida ay gumuhit ng pattern sa sahig gamit ang dugo ni Duanjian. Habang nagtataka ang halimaw sa ginagawa ng ating bida, sabi ni Lupiao, Nili, anong uri ng mga pattern ng inscription ang mga ito? Sabi ng ating bida, ang dugo ni Duanjian ay naglalaman ng malakas na enerhiya ng itim na apoy. Ang mga pattern ng inscription na ito, maaaring magtipo ng kaunting itim na apoy sa toring ito sa lokasyong ito. Nagsimula nang mag-react ang pattern na ginuhit ng ating bida paikat sa halimaw. Nako, sabi ni Zayan, nasusunog. Sabi ni Nili, ang nagkulong sa iyo ay pinili ka ng lugar na ito. Kaya dapat ay ang iyong kahinaan. Tanong ng ating bida, kumusta? Sabi ng halimaw. Iniisip mo ba na matatalo ako nito? Imposible, sabi ni Nili, talagang matigas ang ulo mo. Sunugin mo siya, patuloy ang ating bida sa mga ginagawa. Habang makikita ang ating bida sa isang tubig, pinapanood pala siya ng ilang nilalang. Kasama pala dito si Xiao Yu. Sabi niya,
Ama, nabanggit ko na ang pananaw ng taong iyon patungo sa mga pattern ng inscription ay nalampasan na ang akin. At hindi ka naniniwala. Kumusta naman ngayon? Nagsalita ang nilalang na nakaitim. Ang pananaw ng taong ito patungo sa mga pattern ng inscription ay tunay na pambihira. Ang kanyang talento ay pambihira rin. Mga embahador, noong nakaraan, walang nakapukaw sa inyong atensyon. Nakahanap ba kayo ng sinuman na nagustuhan ninyo sa pagkakataong ito? Ngunit hindi ninyo dapat kalimutan ang ating kasunduan. Sabi pa ng nilalang na nakaitim. Ang unang disipulo ay pipiliin ng aking banal na balahibo na sect. Haha, syempre susundin natin ang ating kasunduan. Lahat tayo ay nagmula sa maliit na mundo. Kahit na tayo ay mula sa iba't ibang mga sect, dapat tayong magtulungan. Kaya hindi mo kailangang maging magalang. Haha, ang maliit na mundo ay umamin na tumanggap ng mga utos mula sa sect ng Diyos na demonyo. At pinatay ang lahat ng iba pang mga nilalang ng pangunahing mundo. Nahumantong sa kakulangan ng mga talento sa loob ng 10 milenyo. Tanging sa kaharian ng panaginip ay lumitaw ang ilan sa kanila. Ngunit ang dami ng mga talento ay hindi gaanong nagbago sa ating mga sect. Oo. Ang kaharian ng mga labi ng dragon ay malawak at walang hangganan, na binubuo ng iba pang maliliit na mundo. At hindi mabilang na mga talento ang naghihintay na ma-recruit. Hindi na kailangang panatilihin natin ang ating kalungkutan. Kahit na ang sect ng Diyos na demonyo ay mas makapangyarihan sa ngayon, kung ang ating mga sect ay magtutulungan. Hindi nila magagawang makuha ang itaas na kamay. Ang iyong pananaw dito ay hindi mali, bagaman. Napapuntang hindi mo ito. Iniisip ko, alin sa mga talento ang nagustuhan ng Panginoon ng Nether? Sa isip ni Xiao Yu. Sino kaya iyon? Nag-iisip ang Panginoon ng Nether Realm. Nili, sabi ng ating bida. Hoy, sumuko ka na. Nili, kahit na ang teenager na ito ay marami ng alam tungkol sa mga rune. Ngunit sa talento ng pagsasanay. Natatakot ako na hindi siya kasing ganda ng mga lalaking may kulay abo na buhok. Ang batang lalaking iyon ay may talento, natatakot ako na mayroon siyang maalamat na katawan ng kataas-taasan. Ngunit magiging mas mura para sa ating sect ng Diyos ng balahibo. Sabi ng Panginoon ng Netherrealm, habang pumipili ng mag-aaral, hindi na kailangang piliin ang pinakamahusay na talento. Hindi masama si Nieli. Oh, sabi ng matanda, susunod ay ang pagpili ng Tianyan Shenzang. Linyon, pipiliin mo ba ang batang lalaking iyon? Kung hindi ko siya pinili, maaari mo bang hayaan akong pumili ng isa pang tao? Oh, hindi pinipili ni Tianyan ang batang lalaking iyon. Hahaha, sa aking edad na pumipili ng isang gwapo na batang lalaki na maging aking disipulo. Hindi maiiwasan na magchichismisan ang mga tao. Sa tingin ko ang dalawang babae sa tabi ni Nieli ay mabuti. Paano kung ibigay mo ang dalawa sa akin? Dahil mayroon kang ganitong hangarin, hindi natin matatanggihan. Ang dalawang babaeng disipulo ay paminsan-minsan ay maaaring magsabi ng isang bagay tungkol sa kanilang sarili. Magpaplano pa rin si Linyon, isa para sa dalawa. Pagkatapos ay gusto ko ang dugo ng itim na dragon. Ito ay magiging ating Mayan Immortal Sect, nanana. Tila ang batang lalaki na may kulay abo na buhok. Ipinakita si Huan Jian. Sigaw ng halimaw. Maliit na bata, nang ahas kang makipaglaban sa akin. Tingnan natin kung hindi kita people ayan, anak ng isang puta. Hindi ng ahas na harapin ako, nag-iisip lang. Ipinakita ang reaksyon ni Duzi at Jian. Sabi ni Dayan. Hindi pa nakakakita ng isang halimaw na may masamang bibig. Sino ang nagturo nito? Talaga bang gusto mong sakupin ito? Sabi ni Nili. Siyempre, tuloy-tuloy ang pagsasalita ng halimaw. Makalipas ang kalahating oras, pagod na sa kakasalita ang halimaw. Sabi ni Nili, tuldok. At sa wakas ay tumahimik na. Magpatuloy tayo sa pagsasanay. Pagkaraan ng ilang sandali, makikita mo ang inihaw na Tianlin monster. Bo, ano ang mga kondisyon para muling isaalang-alang natin?
Nakangiting inulit ng ating bida. Okay, una ay bigyan mo ako ng isang patak ng iyong dugo ng halimaw. Hindi, sabi ng halimaw. Kung susubukan mong sunugin ako hanggang sa mamatay, papasabugan ko ang aking katawan kasama ang aking espiritu ng halimaw. Hindi mo makukuha ang aking dugo ng halimaw. Sabi ni Nili, huwag na lang kahit na hindi natin makuha ang espiritu ng halimaw. Pumatay ka ng napakaraming tao ng lahi ng tao. At ngayon ay ang tamang araw upang ipaghiganti sila. Sabi ni Nili, nakakaawa na hindi ko makukuha ang espiritu ng halimaw. Ngunit narinig ko na ang lahat sa Celestial Kilin halimaw ay isang kayamanan. Nagulat ang halimaw. Ipinakita ang katawan ng halimaw. At ang buntot. At iba pa, sabi ni Nili, narinig ko na ang buntot ng Kilin Monster ay isang magandang pandagdag para sa katawan. Namati ang mata ni Zion, sabi niya. Ni Eli ay talagang isang bastos na bata. Ngumiti si Lupiao, sabi nito. Talaga ba? Paano natin kakainin ito? Nilaga o nilaga? Pasiga na, sabi ng halimaw. Kayong mga hayop, ngayon ay talagang galit na ako. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo kahit mamatay ako. Sabi ni Lupiao. Haha, pagkatapos ay tandaan mong pasabugan din ang iyong buntot kapag pinasabog mo ang iyong espiritu ng halimaw. Nagtawanan ang grupo ng ating bida. Narinig ito ng halimaw. Sa isip ng halimaw, buwisit, malapit na ako, mula sa pagpatay ng 1,000,000 tao. Pagkatapos noon ay marirefine ko na ang aking core gamit ang aking aura ng pagpatay. Isang hakbang na lang ako palayo sa aking dakilang kapalaran. Ngunit binugbog ako ng isang matandang baliw na tao. At pagkatapos ay nakakulong sa toring ito ng itim na apoy, na susunog sa itim na apoy magpakailanman. Kahit na ang kanyang mga kaibigan ay binubuli ako, ngayon, parang tigre na nahulog sa kapatagan ang pakiramdam ko. Napabuntong hinangaan ang halimaw. Ako, natalo. Pag-usapan natin muli ang mga kondisyon. Tinuro ni Lupiao ang halimaw. Sabi niya, walang dapat pag-usapan, bigyan mo kami ng iyong dugo ng halimaw. Kung hindi, walang usapan. Sabi ng halimaw. Half, sige, ibibigay ko sa iyo. Magmadali ka at bawiin ang array na ito. Sabi ni Nili, ngayon kung sumuko ka lang kanina, hindi mo na kailangang magtiis ng lahat ng iyon, di ba? Bitawan, makikita ang nagliliyab na itim na apoy. Makikita na lang ang pattern at nawala na ang itim na apoy. Napabuntong hininga na lang ang halimaw. Tumingin ito sa paligid. Sabi ng halimaw, ano ang gagamitin mo para hawakan ito? Hinagis ng ating bida ang lalagyan. Ito na. Inangat ng halimaw ang kanyang isang paa. Kinagat niya ito. Biglang tumulong ang napakaraming dugo. Sabi ng halimaw, narito, na ang dugo. Paano mo balak i-set up ang selyo ng kaluluwa? Sabi ni Nili, susunod ay kakailanganin kong gamitin ang dugo ng halimaw upang ilagay ang selyo sa iyong katawan. Sabi ng halimaw, lumapit ka na rito. Hintayin mo. Sipin mo ang palanggana ng dugo dito. Sabi ni Noli, kapag ang iyong pisikal na katawan ay nagiging walang katawan, hindi na magkakaroon ng ganoong karaming dugo ng halimaw. Dahil ito ay isang magandang bagay. Tiyak na walang mali sa akin na mangolekta ng kaunti pa nito ngayon. Sabi ng halimaw, ano ba ang ginagawa mo? Kung gusto mo ito, lumapit ka at kunin mo. Sabi ni Nili, sipin mo ito. Kung pupunta ako doon, kakailanganin kong gumamit ng isang diskarte. Sabi ni Lupiao, narinig mo ba iyon? Magmadali ka. O ayaw mo na ba ng iyong demonyo Falas? Narinig ito ng halimaw. Patuloy ang pananakot ni Lupiao. Sinaypa na ng halimaw ang lagayan. Kunin mo na. Makikita na nasa gitna lang ang nilagyan ng dugo. Sabi ng halimaw. Ang mga kadena ay masyadong mahigpit, kaya hindi ko nagawang sipin ito ng malayo. Hindi ko rin maabot ito sa distansyang ito. Kunin ninyo ito. Sabi ni Lupiao. Ni Eli, ang lalaking ito ay sira ulo. Mapangiti lang ang ating bida. Naglabas ng letigo si Lupiao.
Hindi na kailangang pumunta doon. Panuurin mo lang ako. Mabilis niyang hinagis ang dulo nito para makuha ang lagayan ng dugo. Biglang sumabog ang kanyang letigo. Nang laki ang kanyang mga mata. Ano? Anong nangyari sa aking letigo? Sabi ni Lupiao. Ano ang ginawa mo? Sabi ng halimaw. May naglagay ng isang array ng bilangguan ng kadena sa paligid dito. Hindi rin ako sigurado kung ano ito. Sabi ng Diyosa. Ginawa niya iyon ng sadya. Mag-ingat ka. Sabi ni Nili. Siyempre alam ko iyon. Naglakad na papalapit ang ating bida. Sabi niya. Hoy! Kung ganoon, pupunta ako para kunin ito mismo. Pag-aalala nila Zin at Ninger sa acting bida. Sabi ni Duzi. Hindi na kailangang mag-alala. Alam ni Nieli ang ginagawa niya. Tiyak na hindi siya matatalo. Malapit na ang ating bida sa halimaw. Sa isip ng halimaw. Maganda. Papunta siya rito. Patuloy na naglalakad ang ating bida papalapit. Tinitignan niya ang distansya ng kanyang bawat hakbang. Huminto ang ating bida na medyo malayo sa lalagyan ng dugo. Sa isip ng halimaw, ang distansyang ito ay eksaktong lampas sa saklaw ng aking mga kakayahan. Mukhang nakita niya ang aking intensyon. Kahit na, gusto kong makita kung paano mo kukunin ang dugo ng halimaw mula sa akin. Naghanda na ang ating bida sa kanyang gagawin. Nag-transform na siya sa kanyang food panda. Agad siyang umatake ng yin-yang energy blast. Sabi ng halimaw. Oh, sinusubukan mong kunin ito ng puwersa. Habang ko palapit na ang pag-atake ng ating bida sa halimaw. Sabi ng halimaw. Kahit na ako ay nakakulong dito, hindi ka isang tao na makakatagal sa aking kapangyarihan. Naghanda rin ng pag-atake ang Demon Beast. Kidlat. Magtatama na ang dalawang pag-atake. Napaklakas. Sabi ni Ninger, magmadali ka, takpan mo si Nili. Teknik ng talam ng hangin. Haha, nakikiliti lang. Sinusubukan mong agawin ang aking dugo ng halimaw. Dahil nakapasok ka na sa aking saklaw, huwag ka nang mag-isip na umalis. Naghahanda ulit ng pag-atake ang Demon Beast. Ito ang aking pagkakataon. Bumalik sa anyong tao ang ating bida. Inilabas niya ang isang pagsabog ng dragon. Mabilis niya itong hinagis. Sa bunganga ng Demon Beast. Dali-dali itong sumabog sa bunganga ng Demon Beast. Makakita siya ng pagkakataon. Mabilis siyang sumugod sa lagayan ng dugo. Malapit na niyang maabot ito. Nahawakan na ito ng ating bida. Sabi ni Duzi. Nakuha niya. Ihahagis na ng ating bida ang lagayan ng dugo. Napansin ito ng Demon Beast. Naihagis na ng ating bida ang lagayan ng dugo. Nakatingin ang ating bida. Ganon din sila, Zion at Ninger, sa lumilipad na lagayan ng dugo. Makikita ang reaksyon nila Lupio at Duzi. Ganon din ang Demon Beast. Habang may tatama sa ating bida na pag-atake, lumapag na sa harap ng group ng ating bida ang lagayan ng dugo. Tumama lang pag-atake. Sabi ni Duzi. Dam, nataman si Nieli ng kidlat. Sabi ng Demon Beast, kaya ano kung kinuha mo ang aking dugo ng halimaw? Mamamatay ka. Nawala ng usok ng pag-atake. Nagtaka ang Demon Beast dahil wala siyang nakita. Sabi ng Demon Beast, paano nangyari ito? Paano ka nakaligtas? Gumamit pala ng anino ang ating bida. Sabi ni Nili, hindi mo kailangang malaman iyon. Hawak ng Lupiao ang lalagyan ng dugo. Nakangiting sabi ni Lupiao. Nili, anong gagawin mo dito sa dugo ng halimaw? Sabi ng ating bida, bigay mo sa akin. Lumipas ang ilang saglit, gumawa ulit ng pattern ng ating bida. Sabi ng Demon Beast, gumuguhit ka ulit ng mga pattern ng inscription. Hindi ka babalik sa iyong salita, tama? Sabi no Nili, natural, tutuperin ko ang aking mga salita. Gagawin natin ang iyong dugo ng halimaw upang ilagay ang inscription. Makakapigil tayo sa iyo kung susubukan mong saktan tayo. Kaya, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, susundin mo kami. Sige, anuman, gagawin ko ang iyong dugo ng halimaw upang gumuhit ng isang array ng kaluluwa na nag-uugnay sa iyo at kay Duzi.
Mula ngayon, ang iyong pisikal na katawan ay magbabago at sasama sa dagat ng kaluluwa ni Duzi. Sabi ni Nili, at si Duzi lang ang makakaalis ng selyo, kaya, huwag ka nang mag-isip na patayin siya. Sabi ng Demon Beast, pero paano kung mamatay siya dahil sa natural na mga dahilan? Sabi ni Nili, hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari noon. Pero, mas mabuting huwag mong hayaang mangyari iyon. Sabi ng Demon Beast, oh, sige, gagawin ko ang aking makakaya upang protektahan siya. Gayunpaman, kapag natapos na ang kanyang habang buhay, dapat mo akong palayain bago siya mamatay. Ako, Duzi, palaging tumutupad ng aking salita. Hanggat susundin mo ako ng 50 taon. Palalayain kita, pagkatapos ng 50 taon. Sige, sa wakas, tapos na ang array ng kaluluwa. Ngayon ay makakasama na si Duzi sa kilin. Ang mga nakamit ni Duzi sa hinaharap ay magiging kamangha-mangha. Sa kasalukuyan, gusto kong tulungan ang aking mga kaibigan hanggat maaari at gawing mas malakas sila. Kapag pumunta tayo sa kaharian ng mga labi ng dragon, magiging mahirap para sa akin na alagaan sila ng mag-isa. Sa hinaharap, kakaharapin ko muli ang 6 na matatalinong emperador. Ngunit ngayon, hindi na ako nag-iisa. Ipinakita ang mga pattern. Umilo ang lahat ng pattern. Umilo din lahat ng mga kadena. Ano, mga kadena? Sabi ng Demon Beast. Hindi ako makagalaw. Sabi ni Niali. Manatiling ganap na tahimik. Gumuhit sa balat ng Demon Beast ang ating bida. Gumawa siya ng pattern sa katawan nito. Wow! Ang ating bida ay pumunta sa harap ni Duzi. Kumuha ulit siya ng dugo ng Demon Beast. Tapos na. Inilagay ng ating bida ang dugo ng Demon Beast sa noo ni Duzi. Pinakita si Duzi at ang Demon Beast. Dahan-dahan naglalaho ang Demon Beast. Naging liwanag ito at mabilis gumalaw. Pumasok ito sa noo ni Duzi. Nagliwanag ang noo ni Duzi. Naramdaman niya ang kakaibang lakas. Maganda, sabi ni Nili. Matagumpay kang nakasama sa kilin. Ang iyong lakas ay tataas ng malaki. Sabi ni Duzi, salamat, Niali. Ano ang gagawin natin ngayon? Sabi ni Nili, subukan natin ang itaas na palapag. Fair na. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.